Pwede ba kunyari dyan na lang ako sa NGO nyo, OJT, pirmahan nyo na lang yung certificate. Diba? Ako naman, sige, baka na yung magulang mo eh. Diba? Kaya lang, you're losing out on a good opportunity to really learn actual skills. So, OJT, seryosohin niyo yan. Kasi yung mga nagpapa-OJT sa inyo, kung nakita na matino kayo, sila yung unang backer ninyo pag nag-graduate na kayo. And then, yung nilagay ko dyan, be lazy, seem lazy, act lazy. Naku, isipin nyo, 900,000 fresh graduates. Kung ako employer, bakit naman ako pipili ng pupunta sa akin parang hindi naligo? Diba? Minsan naman kasi naligo. Kaya lang, dahil sa haba ng biyahe, and then aakyat pa ng hagdan, and then, ewan ko, siguro nakalimutan mag-deodorant. Meron na nangyari sa akin yan, sa Department of Labor. Humarap sa akin, hinihingal-hingal pa. Nagpakuha pa nga akong tubig eh. Nagpa-igo, inom ka muna. Pero ibig sabihin, it doesn't really make that good impression on your prospective employer. So, yung seem lazy naman, pag nakaupo na sa harap mo, sa harap ko, no, as a future potential employer, napapansin namin yung maliliit na bagay eh. Yung posture. Kung nakaslouch, o kaya hindi maayos yung pagkaupo niya. Kung sloppy siya, for example, kung lalaki, tapos yung polo niya ay hindi naka-button ng maayos, very good, very good. O kaya yung kung babae naman, magja-job interview, naka-halter top. So, Department of Foreign Affairs, alam nyo, ilan yung pinahiraman namin ng blazer? Pupunta sa Department of Foreign Affairs, alam naman nila, mag-a-apply sila ng passport. Pupunta na naka-spaghetti strap, naka-tight-fitting na maong, tapos naka-sandals lang. Tapos magtataka sila, bakit itataboy sila ng guard? Diba? Maawa kami, hihiram pa kami ng blazer para lang makapasok sa loob. These are things that you do not take for granted because it also speaks about you as a person and as a prospective employee. Yung act lazy naman, makikita namin yan sa resume. Yung mga wrong spelling. Kunyari, nickname ko, Toots, di ba? Minsan may matatanggap ako, Mr. Toots Ogle. Hello? Meron naman minsan na matatanggap na, Dear Sir, / Madam. Di man lang tanungin, sino bang pupuntahan ko? Sino bang mag-i-interview sa akin? Tawag lang yan, voting research lang yan. Let's maganda. The more personal, the better. The more you know about the company, the more advantageous for you. Huwag kayong, huwag kayong pupunta sa isang interview na hindi nyo alam kung ano yung produktong binibenta ng kumpanya, sa magkano presyo, anong market nila, at kahit na kung ano yung sales nila for the past year. Kung meron na yung ganon, at least alam nyo, pag nag-interview sa inyo, maipapasok nyo yun, and then it will reflect na talagang you really want to be a part of that company. The same with a politician, kasi marami sa inyo, policy. Huwag kayong pupunta kay Marojas, tapos ang binabanggit nyo si Sharon. Diba? Parang hindi yata tama yun. O kaya pupunta kayo kay Manny Villar, hindi nyo alam na siya pala yung sipag at syaga. Diba? Mag-research kayo kasi infectious yon na, pinaghirapan niyang lumapit, mag-research, inalam niya talaga, dapat lang na bigyan kong pagkakataon yung bata. Next slide. Ito yung laging nakakalimutan, lalo na ng mga bata katulad nyo. Diba, alam niyo yung kay JFK, kay John F. Kennedy, ano sabi niya? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ganon din sa employer-employee
employer-job applicant relationship. Ask not what the company can do for you. Ibig sabihin, huwag naman first meeting, tinatanong mo na yung salary level at vacation leaves. But you need to say or convey or show or describe what you can do for the company. It's not about you. I cannot emphasize this enough. No? Pag nagpunta kayo sa job interview, kung ano man ang ego nyo dahil kayo ay president ng Polisay Society, kayo ang valedictorian ng school ninyo, kayo ang may pinakamataas na grade sa PE, ay iwan nyo yan sa pinto, ano? Kasi pagkaharap nyo yung potential interviewer sa inyo, wala kayo. Diba? Blank canvas kayo. Hindi niya alam kung anong background nyo. So kung ano man yung yabang nyo, iwan nyo na lang muna sa guard. So do your homework. Kunin nyo yung pangalan ng mag-i-interview sa inyo. Alamin nyo ilang taon na siya sa company na yon. Kung hindi nyo alam kung sino mag-interview sa inyo, at least i-research nyo yung president ng company, yung chairman ng board, at kung sino man yung next in line, yung pinaka-manager ng kumpanya. Kung politiko yan, alamin nyo kung sino yung chief of staff, at alamin nyo rin kung sino yung politiko na gusto nyo pagkabahuan. And then be specific about your goals for them. Legislative research. Isa yan. Ako, nag-umpisa akong researcher.